maglilibot bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Adrian Dayao at Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Miyembro ng Communist Terrorist Group nagbalik loob sa pamahalaan ng Ilocos Norte. 400,000 pisong halaga na puslit na sigarilyo, nasamsam ng mga otoridad sa Palawan. At Top 1 Provincial Most Wanted Person timbog dahil sa illegal na droga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa mas pinaigting na kampanya kontra terorismo at insurhensya ng mga kapulisan, nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Ilocos Norte. Ang pagbabalik loob ng miyembro na ito ay isa lamang indikasyon na unti-unti nang pumapanig sa pamahalaan ang mga tiwali sa ating batas. Patrolwoman Jeneline Consul sa balita. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Biluca, Batac City, Ilocos Norte nito lamang ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng hepe ng Batac City Police Station ang sumuko na si alias Ronnie, 50 taong gulang at residente ng Barangay Nagirangan, Batac City, Ilocos Norte. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ang pagsuko ng kanyang armas na ginamit sa pakikibaka at nangako na hindi na muling babalik pa sa makakabilang grupo upang mapabilang sa programa ng pamahalaan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa ni Pangulong Marcos na naglalayong sugpuin ang insurhensya, ang pambansang pulisya ay patuloy na hinikayat ang mga natitira pang miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan at makiisa patungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Consul. Samantala, nasamsam ang mahigit 400,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod ng Puerto Princesa City, Palawan. Patrolwoman Desiree Padilla, ibalita mo. Ang mag-asawang taga-Sofronia Española ng mga operatiba ng Police Station 2 at ang Intelligence Unit ng Puerto Princesa City Police Office dahil sa pagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng halos ₱250,000 sa isang mall parking lot sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan nito lamang ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang mga sospek ay kinilalang sina alias Ining at alias Arnel na nahuli sa aktong nagbibiyahe
at nagbebenta ng 29 na kahon ng smuggled na sigarilyo ng Berlin sa isang lalaki na kalaunan ay binunyag na isang undercover police asset. Ang pag-aresto ay bahagi ng entrapment operation na sinagawa ng Puerto Princesa City Police Office matapos makatanggap ng mga tip tungkol sa pagkakasangkot ng mag-asawa sa mga iligal na aktibidad ng negosyo. Hindi na itinanggi ni Arnel na sangkot siya sa isang transaksyon sa pagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo. Gayunpaman, mariin niyang tinanggi ang akusasyon ng pulisya na ang kanyang asawang si Ening ay sangkot sa iligal na aktibidad. Bilang dalawang mensang transaksyon, nagmul siya eh. Nagkukulang yan, alam yan eh. Nagmul yan si Mrs. eh. Nagpamol lang ito si Ayon sa investigasyon na sinagawa ng mga kapulisan ay walang marka ang mga kahon na dala ng sospek. Nang maglaon ay natuklasan na ito ay naglalaman ng mga sigarilyo ng Berlin. Natagpuan din sa loob ng sasakyan ng 2 bundle ng bill na nagkakahalaga ng 200,000 piso na ginamit ng asset sa entrapment operation. Ayon pa rito ay nagmula ang mga smuggled na sigarilyo sa Southern Palawan, ngunit tulad ng karamihan sa mga suspect na nahuling smuggling nito, hindi umano niya alam kung sino ang supplier. May kabuuang 29 na kahon ng nakumpiska at nagkakahalaga ng kabuuang 406,000 pesos. Sa kasalukuyan ay naharap ang mag-asawa sa kasong paglabag sa Republic Act 4712 o the Tariff and Customs Code of the Philippines at Republic Act 10643 o the Graphic Health Warnings Law. Ang mga nahuling lumabag at mga piraso ng ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng patuloy na pangangalaga ng mga pulis sa kaligtasan at kaayusan ng kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Naging makabuluhan ng ika-159 na kaarawan ni General Simeon Ola upang magbalik tanaw sa mga naibigay na kontribusyon sa lalawigan ng Albay. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Peji Patanaw. Police Regional Office 5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director at mga personahe ng Ginubatan Police Station na pinangunahan naman ni Police Colonel Julius C. Añonuevo, Provincial Director ng Albay PPO, ay ginunita ang ika-159 na kaarawan ni General Simeon Arboleda Ola, isang hinahangaang bayaning albayano noong Setyembre 2, taong kasalukuyan. Bilang pagpupugay, isang solemni na seremonya ng paglalagay ng korona ang isinagawa sa harap ng monumento ni Brigadier General Simeon A. Ola sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Kasunod nito, isang civic military parade naman ang ginanap sa Ginubatan Albay na nagpakita ng pagkakaisa at dedikasyon ng mga mamamayan at mga kawani ng gobyerno sa paggunita kay General Ola. Nakiisa rin sa nasabing okasyon sa Ginubatan Albay si Ginubatan Mayor Honorable Paul N. Garcia. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa mga naging kontribusyon sa bayan ni General Ola. Ang paggunita kay General Ola ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang kanyang buhay at mga nagawa. Naging simbolo siya ng katapangan, paglilingkod at dedikasyon sa bayan. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na nagtutulak sa kanila na manatiling matatag at matapang sa harap ng mga hamon sa buhay. So thank you very much PNP for supporting our celebration for General Ola's commemoration. So isang malaking karangalan na dito nagaganap sa bayan namin at taga rito po si General Ola. So maraming salamat. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Peji Patanaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Patanaw sa mas pinalawak na marijuana eradication ng mga otoridad. Binunot at sinulog ang 100,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plant sa Benguet. Patrolwoman Jesly Sabado sa report. Natayang
100,000 pesos halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa pangunguna ng Bacon MPS, katuwang ang matauhan ng PIO, PDEO, Benguet, PPO, RIU 14 at PIDEA-CAR sa sinagawang marijuana eradication sa sitio Basil, Cayapa, Bacon, Benguet nito lamang ika-1 ng Setyembre 2024. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana sa communal forest na may tinatayang lawak na 100 square meters at may tanim na 500 piraso na fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Binunot at sinunog ng mga operatiba ang nadiskubreng marijuana plants sa mismong lugar ng pinagtamnan at kumuha ng sapat na sampol upang isumiti sa RFU Cordillera para sa qualitative test. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay ang patuloy na pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon na naglalayong maging illegal drug-free ang ating bansa. Sa probinsya ng Apayao, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod at balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Sabado. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Ang ating kapulisan ay patuloy sa pagpupursige upang sugpuin ang usaping iligal na droga sa bansa. Kaya naman, arestado ang top 1 provincial most wanted person na mga otoridad sa Barangay Simbulawan, Leyte. Ito ay upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa ating komunidad patungo sa mas masaya, maunlad at tiglas na bagong Pilipinas. Alamin ang balita mula kay Patrolwoman Maria Elena Singgian. Talagang top 1 provincial most wanted person ng Lucena City na may kasong murder matapos mahuli ng mga autoridad sa Barangay Sambulawan, Leyte. Bandang alas 10 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Haro Municipal Police Station kasama ang Lucena City Police Station at 85th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 sa koordinasyon sa Leyte Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Haro MPS para sa kukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Bisingian, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Salamat sa iyo, Patrolwoman Singian. At sa ating mga ka-PNN, narito naman po ang ilang safety tips upang makaiwas tayo sa mga panganib dulot ng masamang panahon. Una na dyan, partner, ay ang ating iwasan ang pagpasok sa mga binabahang lugar upang makaiwas sa panganib na dulot ng pagbaha. Pangalawa, siguraduhin walang mga bara ang mga kanal at drainage sa paligid upang maiwasan ang pagtaas ng tubig. Pangatlo, ihanda ang inyong mga emergency kits na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, gamot, flashlights at baterya. Pang-apat, mag-ingat sa posibleng landslides. At panghuli, ay manatiling updated sa mga weather updates upang malaman ang mga potensyal na panganib na hatid ng masamang panahon. Ayan, partner, kahit sa ganitong pamamaraan, sana ay makatulong ang safety tips na ibinibigay natin ngayong tag-ulan sa ating mga ka-PNN. Mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Himas rehas naman ang dalawang drug suspect sa isinagawang drug by bus operation ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Ang pagkakahuli sa mga sospek ay isang matibay na ebidensya na hindi titigil ang ating mga kapulisan sa pagsugpo sa mga taong tiwali sa ating batas, mas lalo na sa usaping iligal na droga. Patrolwoman Danessa Berdos sa ulat.
Nahuli ang 2 drug suspects sa kinasang buy-bust operation ng Cagayan de Oro City PNP sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ang 2 drug suspect na si alias RJ, 30 taong gulang at alias Virgil na 22 taong gulang na residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Station 8 ay nakumpiska ang 12 na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na nasa 5 gramo, Android cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Naharap ang 2 drug suspects sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Sa tuloy-tuloy na kampanya ng mga otoridad kontra illegal na droga, tiklo ang 3 individual sa nagawang buy-bust operation sa Banisilan, North Cotabato. Patrolwoman Charnie Mandia sa balita. Timbok ang 3 individual matapos magsagawa ng buy-bust operation ang PNP sa Purok Albenia, Barangay Poblacion, Banisilan, North Cotabato. Kinilala ni Police Major Arvin Jan B. Cambang, Acting Chief of Police ng Banisilan MPS, ang mga sospek na sina alias Abel, Nad at Ali na lahat ay nasa 8 gulang na pawang mga residente ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon kay Police Major Cambang, bandang alas 8 ng gabi nang magsagawa ng operasyon ang Banisilan MPS sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang operatiba ng Rehiyon 12 ay nasamsam mula sa mga sospek ang kabuang 4 na pakete ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 3 gramo at nagkakahalaga ng 19,500 pesos at isang 1,000 peso bill bilang buy-bust money. Nasa kustodiya na ngayon ng Banisilan MPS ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, hindi naman titigil ang ating mga kapulisan sa pagsugpo ng mga sangkot sa iligal na droga upang mapanatiling maayos at ligtas ang ating komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mandia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mandia. Ayan partner, bago tayo magtapos, bigyan naman natin ng safety tips ang mga nagmamaneho. Una na dyan partner ay maglaan ng dagdag na oras para sa mabigat na trapiko dulot ng ulan. Pangalawa, panatilihing ligtas ang distansya sa pagitan mo at ng sasakyang nasa harap mo. Avoid tailgating, ika nga. Pangatlo, siguraduhin maayos ang kondisyon ng mga wiper blades. Pang-apat, sundin ang limitasyon ng bilis ng pagmamaneho sa ating mga motor at sasakyan sa pamamagitan ng pagmonitor sa ating mga speedometer at paniguraduhing pagmaneho ng mas mabagal tuwing umuulan. At huli naman dyan partner ay huwag dumaan sa maagos na tubig, lalong-lalo na kung hindi mo yung nakita ang ilalim nito. At yan ang mga balitang nakalat ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, ang aming taus-pusong pasalamat kay Ma'am Patrolwoman Maria Danica Bungo, Ma'am ng Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region Police Office sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon bilang co-host ng ating programa ngayong maulang hapon. Maraming salamat din po, sir. At binabati ko po ang lahat ng mga kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na pinamumunuan ni Police Colonel Celso M. Rodriguez. At sa aming Chief of Office ng Battalion Community Affairs Section na si Police Major Romel Reyes Purisima. At sa aming Chief Clerk na si Police Staff Sergeant Bore. At sa aming Supervisor ng PIO na si Master Ruiz. Bungo, Bacalso and Sipagan Family. Salamat po. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKJ Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel,
I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng mga pambansang pulisya. Sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ng aming Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Dayaw. At Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.